Before I enter the kitchen, I always pray, and I always have to put myself in a happy state, and I always have that cup of MX3. Hi, I'm Martin Del Prado. I'm 59 years old, and I'm a chef. The kitchen is really my happy place, and it gives me a lot of pleasure and joy. When you're cooking, you have to make sure that you are in good health. I always try to eat healthy, a lot of vegetables, and I try to get as much rest as I can. And of course, I exercise. A friend of mine recommended MX3. It helped a lot, the product being antioxidant, and it's all natural. I feel the product helped me boost my immune system. I want to cook for as long as I can, and I think MX3 is going to be part of that journey. So now I can say that I do not worry much anymore. The only time that I worry is if I'm running low on my MX3 stocks. I would compare MX3 to salt and pepper, because no matter what cuisine you're cooking, you will always need salt and pepper. You cannot be without it. MX3. Talaga. At YouTube? Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Sing-sing, pero iba! Ngayon patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yun! Ang tari, nagulat naman ako dun sa umalingaw-ngaw na boses, di ba? May pagpapakilala na.
Dahil ang mga bakla, Nagulat ako. mabilis ng makalimutan kung magpakilala. Truly, di ba? Na nakakaloka. Siyempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga radyo, sa mga naghahanap buhay ngayon, I wish namin na kayo ay kumita ngayong araw na ito. Lalong-lalo na dyan sa may Caloocan Public Market. Oh, hello sa inyo sa may Deparo. Hi! Ano bang meron dyan sa Caloocan at napakarami nating mga tagapakinig. Diba? Maraming chismosa dyan. Oo nga. Lalong-lalo na sa bagong silang. Oh. Ay! Ay, Mare, batiin ko lang ang Team Junjun. Isang grupo siya ng mga Grab drivers. Ay, saya no. Oo. Oy! Nakarinig ka ng Junjun. Tama. Parang gusto ko sila maging friends. Yung mga Junjun? Oo. Hi, Jun. Diba ng bongga na nakakaloka? Oo. Anyways, bago ang lahat, ayan, para sa mga hindi nakakakilala sa amin, ayan, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Ayan, at syempre ngayong araw na ito ay espesyal ang araw na ito dahil ang chika na ating, alam mo yun, ilalathala, isasambulat at ichichismis sa lahat. Sino ba yan? Ay manggagaling at sasagutin na ng baraha. Ay, ganun ba? Ay, anong Hindi tayo chika? magtutong-it, no? Hindi tayo magpupusoy Kung dos. hindi, aalamin natin sa pamamagitan ng tarot reading, Oo. Mari. Kung ano na nga ba ang lagaya ng mga paborito nating artista na ating mga sinusubaybayan sa araw-araw. Ay, diba? marami dyan ang gusto nito. True. Lalong-lalo na tong itong mga team replay natin Correct, sa ating hindi YouTube ba? channel. Siyempre sa lahat pa rin po ng mga nanonood sa amin via YouTube channel, mga team replays, gaya ng sinabi ni Tita Cora. Yes. Hello Philippines and hello world. Wow. Hi sa inyong lahat dyan. At siyempre through our Facebook Live. Don't forget to follow us and of course to subscribe on our YouTube channel. Pero eto na nga, Mare. Hindi ko na patatagalin. Kanina pa ako na-excite dito. Ipakilala mo na, Mare. Ang aking pong future. Hoy, wala kang future sa kanya. Ang aking future partner. Charot! Ay! Ganun ba? In real life. Ay! Mali nyo naman, di ba? Ito na yung maglalagay ng icing sa ibabaw Ipakilala mo ng na siya. cupcake. Ay, hindi kasi si Sian Lim. Eto na, pakilala natin ang magbibigay kasagutan sa mga katanungan na alam mo yung bumabagabag sa ating mga chismoso-chismosa ang kapitbahay. Pakilala natin si Mr. Lance. Hi, Lance. Ayan. Diba? Lapit ka ng konti sa mikropono na. Ayan. Si Lance ay isang tarot reader. Diba? Tama ba? Ayan. Hi sa'yo, Lance. Hello. So ngayong araw na ito, tutulungan mo kami bigyan kasagutan ng ilan sa mga katanungan dahil masyadong mainit ang mundo ng showbiz. Tama ba? Mas papainitin pa natin yan. Nag-iinit ako sa'yo. Hindi siya. Hindi siya ang babasahin mo. Hindi, akala ko kami yung magbabasahan. Oo. Diba? Tayo yung magbabato ng katanungan. Tapos, babasahin nila sa pamamagitan ng kanyang mga tarot cards kung ano ang kapalaran. Ibinabalasan na niya. So ngayon, sisimulan natin ang ating katanungan sa mga kontrobersyal na umiikot na balita patungkol kay Daniel Padilla at syempre sa kanyang pamilya. Unang tanong natin, Lance. Ayan, na naririnig nyo na. Diba? Binabalasan na. O yung mga tong. Ganun, hindi binabala. Sa mga hindi nakatutok sa ating Facebook Live, hindi po ang mukha ni Kapitana Sisa ang binabalasa, kundi ang baraha. Correct, hindi ba? Ang baraha na kung saan magbibigay kasagutan na syempre yung mga katanungan ng lahat. Correct. Diba? Ito yung unang tanong, Lance. Sige, Pwede nyo siyang i-follow through IG, diba? The Life of Lancelot. Yan. Kung gusto nyo magpa-personal tarot card reading. Pero eto nang unang tanong. Anong unang tanong, Mare? Totoo ba, Lance, na sasagutin tayo ng iyong baraha ngayon, ng tarot, na totoo bang break na ang Katniel o gawa-gawa lang? Gawa-gawa lang. Oo. Okay, ayan na. Ito na nakakatakot. Oo. Hala. Etong pangalawang... Ay, ano na? Agad-agad. Actually, ito Oo. kind of different dun sa kung paano ito nakikita ng mga tao. Kasi ang tingin ng mga tao parang ito ay nabuo na a long time ago. Parang nabuo na? Nabuo na yung parang magbe-break na tayo. Kumbaga siguro ilang months na nating nakikita ito. Oo. Pero when in fact,
yung isa lang sa kanila actually ang prepared for this. So ibig sabihin yung isa. So ibig sabihin sino? Yung babae o yung lalaki? Yung lalaki yung mas prepared. Si Daniel. So si Daniel ilang actually possible na ilang months na wait lang. Kuha pa ako isang. Gulat na gulat yung mga bakla. Gusto ko yun. So Mari, according to Lance, sa nababasa niya sa kanyang baraha, na ang mas prepared or mas gusto makipaghiwalay ay si Daniel Padilla. Ayon sa tarot card niya. So ayon yan, sa Lance, tarot yung card. pinapakita mo. Ano naman yan? Four of Swords kasi parang matagal na siyang naging plano sa utak or nabubuo dun sa utak. Ang Knight of Swords. Nahiwalayan? Ha? Nahiwalayan yung partner? Ganon? Yes, actually very secured nga rin yung mga plano. Kasi this is a house. This is, kumbaga, parang nagsimula siyang mag-create ng chaos out of this situation. Pero parang siyang Cold War. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi lagi. Hindi siya ganun ka-vocal. Pero, unti-unti na tong nabubuo sa utak niya. At ngayon, planado ang breakup, ganon, ayon sa tarot. Sa tarot, yes. Disclaimer. Ayon yan sa tarot. Baka naman i-claim nyo na naman kami. But with the Page of Swords, nag-represent itong card na to kay Catherine. Ayaw niya talaga. Siya yung may siya kumakapit pa rin siya. Ayaw niya before. Pero alam niya na darating din talaga to. Na-anticipate naman niya. So kaya parang nagdesisyon na tipong, okay. So it is true na wala na naman talaga. Wala na. Ayon niya sa... Ito yung pangalawang tanong. Uy, nakakagulat yun, Maria. Na ang akala natin, si Daniel ang habol-habol, pero siya pala matagal nang gusto. Ayon sa tarot yun. Yan, disclaimer lang. Diba, habang wala ako sa gitna. Baka gusto niyong ilagay si Sisi sa gitna. So eto na yung tanong ko. Ayan. In related. Totoo bang third party ang involved? Ayan na. Ay, sila. Nakakaloka ito. Oo nga. Parang buong araw talaga makakontrobersiya ito. Sige lang, Lance. Sige. Buong programa natin yung pagtutuon. Oo nga. Ay, Two of Cups. So, ibig sabihin? May picture ng unggoy. Wala. Grabe ka naman. Okay. Ayun na. Wala kasi tayo nakuhang threes. Usually, pag nagbabasa ako ng cards pagdating sa mga third party, pag nakakuha tayo ng three, automatic meaning nun, may third party. Ang problema dito actually ay hindi na nagiging fair through the years. Baka nga hindi third party Baka 4 parties na or 5 parties. Kasi madami. Actually, yung justice card, nakuha ko siya in reverse kanina. Ibig sabihin, there's injustice already in the situation. Sa relationship. Of Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Yes. May injustice. Injustice siya. And yung Two of Cups, actually, in reverse ko rin siya nung nakuha ko kanina. So with the Two of Cups in reverse, ibig sabihin, yung connection, hindi lang naman siya about lang third party. Kasi may mga relationship naman na nare-resolve kahit naman may ganitong nangyari. Pero yung sa kanila kasi may kakaiba ng power dynamics na nangyayari. Parang Catherine as I think she's an Aries. Born leader ang mga Aries Born leader si Catherine. Dahil pinanganak siya ng March 26, 1996. Correct. At makaramdam lang ang isang Aries na nagiging mahina siya sa isang aspeto ng buhay. Isa yun sa mga rason kung para kumalas ito doon sa connection na yun. So yun yung nakikita ko. So parang matagal ng hindi balanse ang relasyon. So So ibig sabihin, naklaruhan naman na kumbaga parang hindi siya talaga specific sa third party. Nagkaroon ng factor na gano'n. Pero hindi, meron pang iba. Kasi bahagi yun ng injustice Pero yung, kumbaga pag sinabi nating injustice card, not necessarily threes or three of swords, ibig sabihin pinapakita dito na hindi lang yun yung naging problema talaga nila. Kasi Mari, alam mo, yung mga chika-chika nung nakaraan na laging ang pinaghihigpitan nitong si Daniel si Catherine. Na parang ang unfair sa part ni Catherine kasi siya hindi naman siya ganun kay Daniel. Truth, diba? Naku, ito naman. Another question, Mari. Nakaisip na ako ng tanong. Kasi kung kasama niyang ganyan, at diba sabi ng tarot card is multiples no yung nangyayari. Hindi naman lumabas sa barahan na
tatlo, diba? Usually sabi mo, Lance, pag lumalabas, pag third party involved, May 3 talaga. May 3. Kasi may 4 na 3 sa Oo. Or Oh the my devil gosh. card, pwede rin yun. May demonyo. So, ibig sabihin, bukod dyan, sa kunwari, sa problemang relasyon, may problema ba sila financially? Oo, or As mag-partner? oo. Financial. Pinag-aawayan na ba nila ang mga Pera. kaperahan? Pera Naku, na ba yung ayun na. isa sa factor kung bakit? Okay, King of Coins. Ay, Ay. parang pera yun. Oo nga. And 5 of Swords. Ay. Actually, dito sa King of Coins, nakikita ko naman na when it comes to money, Oo. wala namang gaanong problema. Ayun, at least. Wala namang So fair ang gaanong hatian. problema. Oo. Although, I feel like merong isang property Oo. dito. It could be land or bahay mismo na Commonwealth ba yan? Oo nga. Baka totoo yan. hindi ko alam kung ano yung mga yan. Hindi, wala. Yun yung nai-issue Oo nga. eh. Oo. Sige. Ay, oo. Pero may kailangan para siyang bubuwagin. Hindi naman literal, Oo. pero kumbaga parang anong gagawin natin dito Parang more ngayon? on ibebenta. Anong gagawin natin sa mga meron tayo na pareho natin silang pinaghirapan? Nauna na yung kotse! Nauna na yung kotse yung pinaghatian, di ba? Oo. Yung sports car. So totoo nga. So, totoo naghahatian. Oo. Ayan ay according sa Tarot. Tarot. Uulitin lang Oo. namin. Ito yung mga katanungan lamang na pwede nyong ibato. Doon sa mga nanonood sa atin Oo. via Facebook Live, baka meron kayong gustong itanong bilang taga-suporta ng Katniel, di Oo. ba? Na nakakaloka. Eto meron akong may tanong ako, Lance. Sige, go. Makakapagbayad ba ng nachichismis na utang si Ma'am si Carla sa pamilya ng Bernardo? Dahil napapabalita Hindi, ngayon. Bago niya yung question, pwede naman dobleng i-ano na yung question, di ba? Na yung una, totoo bang may utang si Carla sa pamilya? At kung may utang man, makakapagbayad ba? Yun. Sa pamilya ni Ka. Oo. Ayan. Yung unang tanong kung talagang totoong may utang si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo. Yun yung follow-up question is kung makakabayad pa. Hello muna sa 200,000 viewers natin Ay, ngayon. wow. Hello sa inyo. Ayan na. Ay. May utang ba? It is true. Ay! Oh my, ulitin lang namin dahil yan sa, paano mong nasabing true yan, Lance? Dahil sa lumabas sa barahan. I got here 5 of Cups. I think Carla right now is actually worried. Maaring hindi siya nag-show. Kasi 5 of Cups, it's all about chaos. Chaotic sa isip. So parang naguguluhan. Pero ang Cups kasi, kumbaga ito hindi niya maipapakita ito from the outside eh. Pero there's really chaos going on here. Na parang, and King of Swords, pero iba yung kailangan niyang ipakita. Iba yung kailangan niyang sabihin. Patignan natin kung makakabayad ba. Kung makakaraos-raos. So, pero ayon sa baraha, ayon sa tarot card, is totoong may utang. Yeah. Actually, I'm just reading the cards kasi yung ibang mga bagay sabi nung card ha. Kasi hindi ko alam din yung ibang mga issue pero I'm so willing na basahin itong mga bagay na to. 4 of Wands. May kinalaman siya sa bahay din yung utang. Yung Commonwealth nga yan! Nakakaloka! Ang 4 of Wands kasi bahay siya, structure. Hala So ka. yung utang, it has something to do with structure. Maaring ang ibabayad hindi cash or hindi pera ang ibabayad. Ay, May Marcel. kapalit. Kasi Mari, 50 million daw yung bahay eh. Ang Diba? napapabalita, 20 million yung jutang. Sige, tuloy mo na. So hindi Ito naman kasi, in sandali cash, lang in kind. Ay! Parang Kaya bayaran. Or it's more of it could be a property as well na ibibigay or na ipapamahagi. Kasi di ba, Mari, bumili pa siya ng property sa South. Sa South. Baka yung sukli. Hindi, baka kasi hindi kaya yung pinambili doon is yun yung galing sa pera ni na hiniram. Dati pa daw yun eh. Oo. Ayun Pakaloka. So, eto merong tanong dito from our listener, si Vilma Librado. Go. Malaking factor ba or dahilan ba ng paghihiwalay nila ang mga magulang or third party lang? Okay. Ayan.
yan ang pinakamagandang tanong. Oo nga. Alam mo, parang pag nagbabalasa Kasi siya Mari, ng tarot card, kinakabahan na ako. Kasi Mari, di ba napabalita dati na ang gusto ng pamilya niya ay hiwalayan na nga? Lalo sa part yata ba ni Catherine. Ni Catherine Bernardo. Ni Mami Min. Okay, I got here the star. Ang the star kasi ito ay baraha na kasunod ng the tower. Ang ibig sabihin ay Klaka, syempre hindi mo alam. Oo, hindi ko naman alam. Ibig sabihin nun, hindi, not necessarily yung family talaga. Kasi at the end of the day, sila ang magdedesisyon nito. Ang the tower kasi kailangang sirain yung tore para kumalas, para magkaroon ulit ng panibagong yugto para sa kanilang dalawa. Okay. Ngayon, yung the star, ito ang pinapakita dito, ay gusto na rin talaga kasi nilang magkaroon ng new beginnings, separately rin. I got here death. Ay my gosh. Yes, nakuha natin yung card. Parang pagtatapos, ganon. Kahit kumbaga kahit alam yung family or hindi, mag-e-end na rin talaga siya eh. May mga relationships na kailangang mag-end para magkaroon ulit ng panibagong chapter sa kanila. Hindi natin alam, pwede natin tingnan sa cards kung magkakabalikan ba or hindi. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi naman talaga yung family yung main factor kung bakit sila naghiwalay. OMG. So kanina may third party or what? Or more than pa? More than, sabi nung tarot. Ulitin lang po namin na ito po ay base sa lumalabas lamang sa barahang aming sinasangguni sa mga eksperto. Ang dami pa naman na link kay Disco. Nakakaloka. Ay, nakakaloka. Mari muna ba tayo? Mag-commercial break muna ba tayo? Bago mag-commercial break, humirit ka ng isang tanong. Eto isang tanong. Eto na. Katapusan na ba ng karir ni Daniel Padilla? Or ano bang naghihintay sa kanya ngayong taon na ito? Sa paghihiwalay nila ng Katniel. King of Cups, may bagong love life. Ay! Oh my gosh! Big revelation yun. King of Cups is the king of love. Actually, si Daniel naman, he's a loving person. I can feel that naman. With the king of cups. Pero tingnan lang natin, Okay, two of coins, balance. And queen of wands. Actually, magkakaroon naman ng resolution sa kanila. It might take some time lang. With Katniel. No, but I got here the queen of wands. There's someone new that I'm seeing here. Or someone coming. At maaaring after 2 months, unti-unti na itong makita ng mga tao. Yan ba yung isa sa cost kaya? Follow-up lang ng breakup? Actually, I can see that this is a new person eh. Ay! Nadarating. My God. Ang bilis naman. Diba? A new person. Hindi tayo pala decision sa feelings ng iba. Hindi siya nakilala during that time. Ngayon darating? Makikilala pa lang in 2 months time. In 2 months na? Antabayanan natin yan in 2 months time. Magbibilang ako, Mare. Ano ngayon, January? Tatantosan ko yung kalendaryo. February, March. So mga April, antabayanan natin yan kung meron ng Kung may bago na. Diba? Kung magkakaroon. Oh my gosh, sobrang revealing yung mga tarot. Again, disclaimer lang po, lahat po ng mga sagutan namin as base lamang sa tarot card na binabasa ng ating eksperto dito na si Lance. Diba? Na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Yes. Hindi naman natin porket sinabi gagawa natin ng issue. Ito'y base lamang kasi sila po yung mga eksperto tulad ni Lance. Sila yung nakakaalam at marunong magbasa. Correct. Ito'y bumabase lamang tayo sa resulta ng inilalabas ng tarot card. Diba? Yes. At yung mga katanungan natin ay nagbabase lang din sa kung ano yung mga kumakalat na balita. Correct, hindi ba? Na nakakaloka. Nako, Mare. Nagimbal ako doon. Mare, sa ating pagbabalik. Nako, ihanda nyo pa yung mga katanungan nyo. Magbabasa na kami. First part pa lamang ito ng ating tarot reading. Tarot, no? Tama. Yes. Yan. Kaya antabayanan nyo lang po. At syempre, we'll pause for a break. Well, in the meantime, stay tuned lang kayo dyan, lalong-lalo na yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Sa aming pagbabalik, isang umatigabong tanungan na naman ang pwede nating ibato kay Lance. Correct. Diba? Kaya nga naman, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!